Walang Holy Week break ang Bureau of Customs sa pagbabantay sa kontrabando. Ngayong buwan, umabot daw sa halos 40 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat nito sa NAIA. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa NAIA Terminal 3. Hannah, ano ang sitwasyon dyan ngayong Martes Santo? Corina, nananatiling smooth ang take-off dito sa NAIA Terminal 3 sa kabila ng Holy Week Exodus. Kaninang hapon, natunghayan natin ang pag-uwi ng panibagong batch ng mga Pilipinong umuwi mula sa Middle East. Pero bago yan, ipinresenta naman ng Bureau of Customs ang milyong pisong halaga ng seized shabu sa mga warehouse facilities sa Pasay City ngayong buwan ng Marso. Mistulang medical equipment, safety gear at steel roller ang mga parcel na ito. Pero nang mahalukat, mahigit 38.7 million pala ng halaga ng shabu ang natagpuan sa mga inbound parcel na nasabat sa BOC NAIA ngayong buwan ng Marso. Ayon sa Bureau of Customs, 5,691 grams ng shabu ang na-recover sa magkakahiwalay na shipment na una nilang napansin dahil sa kahinahinalang x-ray images. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon at turnover ng mga nasabat na kontrabando sa warehouse facilities sa Pasay City. Anila, bahagi ito ng mas pinaigting na border protection at anti-drug campaign ng gobyerno. Hindi muna dinisclose ng Customs ang detalye sa owner ng parcels. Pero lahat ng nasabat na ito ay itinurn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa karagdagang investigasyon at tamang disposisyon alinsunod sa batas. Sa gitna ng Holy Week rush, tuloy lang daw ang operasyon ng Customs. But I'm looking at the possibility of Thursday, Friday, baka mag-skeletal force lang kami, no? To give way to the spiritual obligations. Patuloy naman ang pagdating ng mga nakauwing Pilipino mula sa Middle East. Nadagdagan pa ng 99 repatriated Filipinos ang mga natulungan na ng gobyerno ayon sa OWA. Isa rito si alias Mika na nagdesisyon ng umuwi mula Kuwait sa kabila ng 8 taong pagtatrabaho bilang domestic helper doon. Yung bahay namin pag may bomba, din. Pero salamat din sa Diyos na wala naman nangyari sa amin. Pero ganun, hindi na naman natin hihintayin yung anong mangyari sa atin, di ba? Habang may chance pa tayo na lilikas, ganun, humingi pa akong tulong sa ating government. Satisfied si alias Mika sa naging assistance ng gobyerno sa kanya. Kasama rito ang flight niya pabalik ng Zamboanga City. Sa kabila ng sigalot sa Middle East, balak pa rin daw niyang bumalik sa Kuwait in time dahil nakasanayan niya na raw ang buhay doon. Hiling ng Migrant Workers Department at OWA sa kanilang personnel, kailangan ng konting sakripisyo ngayong Semana Santa dahil inaasahan pa ang pag-uwi ng higit 800 Pilipino ngayon at sa susunod na linggo. Corina, nakatakda palang itala ang foot traffic ngayong araw base sa ating huling monitoring. Pero kahapon, Holy Monday, umaabot naman sa 142.2K na pasahero ang naitala sa paliparan. Mas mataas yan ng 1.2% kumpara dun sa naitalang 140.4K na na-record sa kaparehong panahon noong 2025. At nauna na rin sinabi ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na inaasahan nilang mananatili sa lagpas 143,000 ang araw-araw na bilang ng mga pasahero sa buong panahon ng Holy Week travel rush. At sa kabuuan, tinatayang aabot sa 1.35 million passengers ang dadaan sa NAIA mula March 28 hanggang April 5. Sa ngayon, ayon sa Manila International Airport Authority, hindi pa raw nagdudulot ng malalaking pagbagal sa biyahe itong krisis sa Middle East at dahil daw posible daw na dahilan ay karamihan sa mga pasahero ay nakapag-book in advance ng kanilang mga flight. Pero patuloy pa rin binabantayan ng mga opisyal sa paliparan yung mga possible na aberya, lalo na kung lalala pa raw yung sigalot sa rehiyon at direkta ng maaapektuhan yung mga airline na nakabase sa Middle East. Yan ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3.
Samantala, nasa mahigit 2,000 OFW pa mula Middle East ang naghihintay ng kanilang repatriation flights. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, higit 200 naman ang uuwi bukas at sa Huwebes mula sa Lebanon, Israel at Kuwait. Pwede raw isama ng mga Pinoy ang kanilang pamilya. Sumatotal, nasa mahigit 2,800 Filipinos na ang nakauwi mula ng sumiklab ang gyera sa Iran, pero may mga hamon pa rin daw ayon sa DMW. Well, the challenges continue to be yung for the countries na sarado or restricted ng airspace, like Kuwait or Bahrain, then we need to undertake land crossings, and that is a bigger challenge. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.